Dapat gumante ang Pilipinas no sa ginawa ng Chinang parusa ng sanction dito kay Secretary Gibo Teodoro. Yan ay ayon kay retired Associate Justice Carpio. Dapat daw yung counterpart ni Secretary Gibo ay iban na rin dito sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo mga tol? Ito pag-usapan natin itong balita. Mula rito sa GMA Unang Balita mga kapatid, samahan ninyo ako. Bago natin to simulan mga tol, no, kung baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction sa mga balita na may kinalaman sa mga ganitong klaseng issue sa loob at labas ng ating bansa. At kung ikaw naman ay bago, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell, no, para ma-update ka pag may mga bago tayong upload tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. So ito, panoorin natin itong balitang ito na dapat daw gumante ang Pilipinas no ng pag-sanction dito sa counterpart ni Secretary Gibo, no, sa counterpart niya dito sa China, no. Tuloy natin. Ban ngayon sa China at mga teritoryo nito si Defense Secretary Gilbert Teodoro, pati ang kanyang asawa at anak. Buong pamilya. Sa anunsyo ng Chinese Foreign Ministry nitong Huwebes, dahil yan sa anila'y irresponsible niyang pahayag kontra sa China. Tulad nga ng sinabi ko nitong nakaraan mga tol, kahit na gaano kalaki, higante itong China, si Secretary Gibo ay nagmimistulang bubog sa kamata at tinik sa lalamunan. Baga hindi nila mainda o iniinda nila mga tol, no, yung mga pahayag ni Secretary Gibo. Kaya pinatulan nila at binigyan nila ng parusa sanction na hindi ka na pwedeng tumapak sa kalupaang nasasakop ng China. Parang ganon mga tol. Pero tulad nga ng mga nabasa kong comment, di wag, di ba? Napakarami namang magagandang lugar, sabing ganon ng mga ibang nag-comment sa inyo. At pagsasabotahayaan nila sa relasyon ng dalawang bansa. Pumalag na rito si Uy, ano yun medyo mabigat na ano yun. Si Secretary Gibo ba ang nagsasabotahe ng relasyon ng dalawang bansa? Gusto ko lang bigyan ng reaction yun mga tol. Kasi sa nakikita natin, 'di ba? Kahit na sino sa atin, ikaw, ako, nakikita nating lahat kung sino yung totoong sumasabotahe sa relasyon ng dalawang bansa at hindi si Secretary Gibo yun. Dahil si Secretary Gibo bilang Department of National Defense o DND mga tol, 'di ba? Tungkulin niya na ipagtanggol yung ating soberanya, lalo na kung nakikita niyang ito ay naaargabyado. Kasi ano ba namang mapapala niya bilang tao kung sasabotahin niya etong China at saka Pilipinas? Anong mapapala niya? Diba? Mas maganda nga mga tol kung ang ating bansa kaibigan ng lahat Kung ang ating bansa mga tol walang nakakaaway at close relation talaga sa kahit na sino mang bansa. Pero paano nga naman natin gagawin yun? Kung nakikita naman natin etong Baho de Masinloc, yung ating mga mangingisda hinaharas, yung mga Coast Guard natin wina-water cannon, binabangga, tinataboy. Nasa loob naman yan ng exclusive economic zone natin. So yung pagsasalita ba kaugnay dyan is pangsasabotahe? So halimbawa, itong ginagawa nating reaction video at napapansin natin yung mga ginagawa ng Coast Guard nila sa mga Coast Guard natin. Pagka sinabi ba natin, mali yung ginagawa nila, so yun ba ay pangsasabotahe din? Diba? Tuloy natin. Si Teodoro, pati mga ahensya ng gobyerno at mamabatas. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat tapatan ng Pilipinas ang pagbaban ng China. Well, dapat tit for tat yan. We also declare person non grata yung counterpart ni Teodoro sa China. If we don't retaliate to the same level, talagang gagawin nila. They'll move to the next level. Kaso ito ang masakit na katotohanan. Ang daling sabihin pero ang tanong, kaya bang gawin ng Pilipinas? Sino ba ang talagang mas nangangailangan? China sa Pilipinas o Pilipinas sa China? Ang tanong mga tol, kaya nga bang gawin yan ng Pilipinas? Hindi ko sinasabing hindi natin kayang gawin, di ba? Pero masasagot lang yan, hindi ako ang sasagot masasagot lang yan sa magiging tugon ng Pilipinas. Iyon nga ba ang pinakamagandang tugon?
dahil sa pagbaban nila kay Secretary Gibo, dapat ibaban na rin natin etong counterpart ni Secretary Gibo. Yun nga ba ang pinakamabisa o pinakamagandang tugon? Sa tingin ba ninyo mga kapatid, no? Comment kayo sa ibaba. Tuloy natin. Ganito rin ang paninindigan ni Carpio sa matagal na niyang isinusulong na muling paghahain ng arbitration case laban sa China. Mas okay sa akin yun arbitration na lang Isa si Carpio sa mga nasa likod ng arbitration case na naipanalo ng Pilipinas noong 2016. Pinawalang bisa ng ruling ang 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Hindi kinikilala ng China ang ruling. Sinabi ni maritime expert na si Dr. J. Batumbakal na pinag-aaralan ng gobyerno ang panibagong paghahabla at sila sa akadim ang nagbigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon. Kaso nasagot na agad Diba sabi, pinakamabisa, pinakamaganda is maghain ng another arbitration case. Pero hindi nga kinikilala ng China yung una Diba? So ano sa tingin natin? Kikilalanin ng China yung ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima? Baka pare-pareho lang din ulit hindi kilalanin ng China yan kasi nga hindi pabor sa kanila at meron bang batas international kinikilala itong ganito kalaking bansa? 'Di ba? Kasi in the first place mga kapatid, kung kinilala lang sana ng China yung hatol ng 2016 arbitration o arbitral award, wala sana tayong problema kasi nga binaliwala o binasura ng Court of Arbitration itong claim ng China na 9-dash line nila. Instead nga nakilalanin nila yung hatol na yun, dinagdagan pa nga nila ng guhit yung 9-dash line nila. Ngayon mga tol, 10-dash line na yun 'Di ba? Hindi nila kinilala 2016, magpahanggang ngayon, nasa loob pa rin sila ng ating exclusive economic zone. At malinaw ang posisyon nila na hindi nila tinatanggap yung hahatol na yun. So kung maghahain ulit tayo ng panibagong arbitration case, which is para sa akin mas okay sana. Kaso ang tanong, tatanggapin ba yan ng China? Kung sakasakali lang, for example, syempre kung ano yung unang hatol, magiging yun yung ikalawang hatol, ikatlong hatol at ikaapat na hatol, tanong, kikilalanin ba ng China yan? Palagi ko talaga ang pinakamabisa, magpalakas din tayo Gaya sa naunang arbitration case, Baho de Masinloc ulit ang isa sa ugat ay sinusulong ng kaso dahil sa napaulat na floating platform doon ng China. Naniniwala si Carpio na panimula lang yan ng mas malaking mga estruktura tulad ng ginawa sa mga bahurang ay artificial islands at military bases na. This one is a prelude already. What they did in Firing Cross Reef and in Mission Reef is they're doing now in Scarborough Shoal. If it's a common fishing ground, all the parties involved must decide how it will be, how fishing can be made sustainable. Gobyerno ni Pino yun mga tol, no? 2012 kasi nung nagkaroon ng standoff dyan sa Baho de Masinloc. Medyo maangas pa yung mga natin nun Malakas pa loob ng ating mga sundalo nun Mga aresto pa sila Yun nga, nagkaroon ng standoff dyan. Tapos nagkaroon ng parang pag-uusap. Umalis tayo kasi hindi na tayo makabalik. So ginawa ng gobyernong yun ni Pinoy, ito sa pangunguna nga ni dating Associate Justice Carpio, is naghain tayo ng arbitration case doon nga sa The Hague, sa Netherlands, mga tol, sa Court of Arbitration. 2016 lumabas yung hatol at nanalo nga ang Pilipinas. Yun naman ay panahon ni dating Pangulong Duterte. So meron na sana tayong matibay na pinanghahawakan plus maangas kamay na bakal na presidente. So medyo magandang combination na yun, no? Panalo ka na nga tapos meron ka pang presidenteng may kamay na bakal. Kaso hindi naman nangyari yung inaasahan ng lahat. Instead na i-push natin yung ating naipanalo, ang ginawa natin, sinantabi natin yun at nakipagkaibigan na lang tayo sa China. Ang inaakala natin na kapag nakipagkaibigan tayo sa kanila is magiging malaya ang Pilipinas, mga tol. Makukuha na natin yung mga langis na nandiyan, makukuha na natin yung mga tamang resources na para sa atin. Pero ang mismong Pangulong Duterte mismo ang nagsabing, binalaan pa nga sila ng China. Don't do that, my friend. No? Makikita niyo yun sa ibang mga video. Sabi pa nga ni Sal Panelo, na-shock nga daw sila So ngayon, lumipas ang panahon, natapos ang pamumuno ni Pangulong Duterte at matatapos na rin ang pamumuno ni BBM.
Eto pa rin ang problema natin mga tol. China pa rin dahil eto, meron na tayong nakitang floating platform dito sa Bajo de Masinloc na kapag hindi natin pinansin yan, may posibilidad na yan ay matulad doon sa Mischief Reef, di ba? Panganiban Reef, kung saan nagkaroon na ng isang napakalaking artificial island. Para kay Carpio, kung hindi man natin matatapatan ang lakas sa kanilang militar, kailangan nasa panig natin ang batas at suporta ng international community. Nasa panig na talaga natin since 2016 pa, kaso malakas din talaga ang China mga tol eh. Bagay na makakamit kapag muling pumanig sa Pilipinas ang Arbitral Tribunal. Ngayon, we have to pile on because that's our only weapon now. Yes. If we just say na wala naman nangyayari, well, that's a statement that does not appreciate what's happening there. Pero ito sa katingin nyo ba kung sakasakaling mag-file nga magpatong-patong na first, second, third, fourth, fifth, sabihin na lang natin umabot ng fifth, abutin ng dekada-dekada yan kung kailan man yan, baka 50 years, di ba, bago maabot yung fifth na yon at wala pa rin nangyayari. Sa tingin ba ninyo, papansin na ng China yan? Oy, teka, nakakalimang arbitration na tong Pilipinas at lagi silang panalo May magagawa pa ba sila? Pero mga tol, hindi natin alam yan. Baka hindi na rin natin abutin yung mga panahon na yun. Pero yung nangyayari ngayon ang importante kasi ito yung sasabi kung ano ang ating hinaharap. In the future kaya magiging malaya na ang Pilipinas dito sa West Philippine Sea o mananatili pa rin tayong ginaganito? Tingin ninyo? Sa ngayon, sinisiga pa ng GMA News sa makuhang panig. Ewan ko kung ano magiging pahayag dyan ng Malacanang. Pero ano sa tingin ninyo mga kapatid? Doon muna tayo sa unang tanong. Dapat nga bang bawian natin ang China o gantihan natin ang China sa ginawa nilang pag-ban o pang-sanction kay Defense Secretary Chodoro doon sa kanyang Chinese counterpart? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.